Sino sa inyo rito ako, Pastor? Wala problema. Pag nagutom ako, limutin ko lang yan. Okay na ako. Totoo ba? So, sa lahat ng panahon, hinaharap po natin ang mga challenges. Ang malaking challenge sa ating hinarap sa buhay, mga kapatid ko, ay ang the challenge of death. Ang hamon ng kamatayan. Life is a life of struggle. It is a life of misery. Ito ay buhay ng tinatawag na struggle at buhay ng kahirapan. Nung nahulog ang tao sa kasalanan, mga kapatid ko, nahulog tayo sa dagat ng kapamakan. A sea of destruction. And because of that, mga kapatid ko, every day we are challenged for our existence. Na para bagang nasa dagat ka, na kung hindi ka lalangoy, automatic na ikaw ay lulubog at malulunod. You have to swim. You have to keep yourself afloat, to keep yourself alive. The sea, in the sea of destruction. Yan po ang nangyari sa ating buhay. Kailangan tayo lumaban sa mga challenges nito. Kailangan kang lumangoy. Kailangan kang laging nakalutang. Sapagkat kung hindi, pabayaan mo, ikaw ay automatic na malulubog at ikaw ay mababahama. Ganyan po ang ating challenges sa ating buhay. Buhay at kamatayan, dalawa lamang ang dulo niyan. Bakit tayo naglilingkod sa ating Panginoon? Ano ba ang talagang pinakamotibo na tayo po ay sumunod at naglilingkod sa ating Panginoon? Ang pinakabuod kung bakit naglilingkod tayo sa Panginoon ay dahil sa buhay. Wala nang hihigit pang importanteng bagay kung bakit naglilingkod tayo sa Diyos. Dahil sa buhay. Ang buhay po ang naglalagay ng lahat ng presyo ng mga bagay na tinatangkilik mo. Makinig kayo, pag nawala na siyang buhay, wala na halagaan lahat ng bagay sa iyo. Kaya si Kristo'y naparito. Para ano? Para pahalagaan ang buhay natin na siyang pinakamahal na bagay na narito sa atin. Life is God's gift to us, mga kapatid. And we have to protect it, mga kapatid ko. With all our strength, with all of our heart, mga kapatid ko, you only have one life in this physical body. Once you destroy it, that's it. Finish. Ngunit tayo po ay dinaya ng ating kaaway. You have been faced with challenges. Tina-challenge tayo ng demonyo. Okay? Nais si Satanas na ikaw ipahamak. Kaya ikaw noon ay pinalalaklak ng alak. Kaya ikaw noon ay pinatatabako at pinasisigarilyo. Kaya noon ikaw ay pinalalamon ng mga drugs. Kaya ikaw noon ay binibigyan ng ibang babae bukod sa asawa mo para wasakin at sirain ang buhay mo at ang pamilya mo. Lahat ng ito, mga challenges, bisyo ng buhay ng tao para ikaw ipahamak. Walang mabuting idinulot ang bisyo natin noong unang panahon. Ang alak, ang sigarilyo, ang drugs, ang bisyo ay walang mabuting bagay na idudulot sa ating katawan. Makinig kayo, mga kapatid at mga kaibigan ko. Ang dahilan marami sa inyo ay buhay pa ngayon sapagkat pinalaya kayo sa kapangyarihan ng bisyo.